Dito sa may Balangkari. Balangkari ba yan? Hindi, yung isa, anong ngalan itong isa? Kalimutan. Hindi, yung isa. Isang malaking barangay diyan. Hindi. Nakalimutan. Sakop pa lang ng Cabanatuan City anong araw, nung panahon ng hapon. Nagkasama diyan, nagka-enkwentro diyan ang USAPE, ano? At saka ang Hukbalahap. Nung bandang huli, dumating yung hapon. Di siyempre Pilipino sa Pilipino, nagsama. Hindi na rin nila malaman kung USAPE ka ba o Hukbalahap ka. Basta hapon ang target na ganyan. Isa yan. Isa yan sa naging madugong labanan dyan, dito. Pagkatapos, dito sa may Santa Monica, dito sa Santa Monica, Rizal, dyan hanggang San Felipe, sakop pa ng bayan ng Rizal yan. Pagkatapos ng umatras yung mga Hukbalahap dyan, pumunta dito sa may Garambol. Garambol din sa may, kung tawagin ngayon San Gregorio. Dyan umatras, papuntang General Luna. General Luna sa doon sa may mainit. Ano po ang ano po ang relationship ng USAPE sa Hukbalahap? Yan ang hindi ko pa alam masyado eh. Kasi ang layunin kasi ng ang parang nasa pag-iisip ng mga USAPE, ang mga Hukbalahap, darating araw komunista yan. Ganyan. Kaya kung maaari, ayaw nila na talagang lumaganap at lumakas ang puwersa. Kasi yung mga nagpundar niyan, nagkasama-sama, yung mga layunin ng komunista nung araw, yung mga Frente Popular, si Taroque kunyan, sosyalistan talaga yan. Pero hindi siya komunista. Yun ang doubt nila na ang Hukbalahap ay pasimula ng simulaing komunista. So ano na po yung susunod na pangyayari ng mga enkwentro na ito? Yung mga ibang puta-putake na lang. Ewan ko yung sa ibang kasi itong Nueva Ecija, 2 division ito eh. Itong gawin rito, ito second division ito eh. First division dyan sa gawin yan eh. Sa yung highway, ang hanggahan, nandiyan ako nung mga primero. Kaya lang, kung alam yan, dahil nagkakataon nga na yung squadron na napupunta rin dito, ganyan, nasasabak sila sa enkwentro. Bali, sino po ang namumuno sa inyo sa division nyo sa Katsabila? Sa bawat division merong kunyan merong ano bang tawag din sa kwan? Dalawang kunyan dalawang major dyan sa gawin yan Nung primero, yung isa, yung si Major Carman. Hindi ko alam kung Bisaya yun o ano Ano po yung mga sundalo? Sundalong retreat yan. Nung panahon ng... Kasi nagkaroon ng mga matinding labanan dito sa Carmen. Diyan sumabog ang mga sundalo na karamihan na nandiyan mga Bisaya. Kaya yung Carmen na yun, siguro pagod na rin ang nag-stay na dito sa Nueva Ecija. Siya ang may hawak ng primero nung Caballero, yung 101, nung panahon ng hapon, yung Carmen na yan. So, saan po ang pinakamalaking digmaan dito sa Nueva Ecija against yung Hukbalahap against? Nagtataka nga ako kung paano nila inangkin, no? Kung paano nila inangkin na sila raw kuno yung nagpawala ng mga bihag na sundalo dito sa Atate. Sino po dapat? Talaga Hukbalahap ang nagkuhan dyan. Ang lumusob dyan at sila yung mga nagpawala dyan. Kasama sila Tarp dyan. Nagtataka nga ako tuwing binibigyan ng celebration ngayon Mahirap na lang banggitin yung mga pangalan ng mga sikat na naging kuhan dyan ngayon. Samantalang yan nanggaling din sa grupo ng Hukbalahap bago sila napunta ng USAPE. Pero
Sa paano po ang ginawang sino po ang namuno ng paglusob sa Dito sa Atate. Marami sila dyan. concentration camp? Oo. Yung commander ng, hindi ko na lang maalala kung sino-sino yung mga commander ng mga panahon ngayon. Yung kanang 98, 101, Squadron 4, 32, yung 33. Tagpo-tagpo dyan. Paano ang pamamaraan po ang ginawa nila ng pagpasok? Bigla rin. Kasi ang kwan yan, pag sumala ka yan, pero puro alanganin ng oras pagka sila talaga mag-o-offensive. Yung medyo madaling araw, ganon. Yun, bigla. Sa kinakailangan doon sa biglaan yung kinakailangan mabinsil mo para yung hangarin mo ay makuha. Pwede po bang pakikwento yung detalye ng pagpasok ninyo sa Atate o sa pagpapakawala ng mga bihag dyan? Kasi yung kung na yan, dito lang din sila magtatagpo-tagpo eh. Yung lahat ng nandito sa Recom 4 at saka yung sa Recom 2, dito, yung Recom 4 dito magtatagpo-tagpo sa parting Bungabong eh. Yung Recom 2 dito nung magtatagpo-tagpo sa may parting Aliaga. Sa madalit salita, ang sentro ng kanila sa Cabanatuan City. Ganun ang sistema. Nung pagpasok na po doon sa kampo. Sa kampo, ano po ang nangyari? Yun na. Basta may kanya-kanyang destinasyon na. Lahat ng squadron, basta nakapokus, puro doon sa kulungan ng mga bihag. Sino po ba ang yung pinakamataas ang posisyon na nasa kulungan mo? Yung nailigtas na pakawalan? Yan ang hindi ko malaman na din. Kung di ako mamamali, dyan nang galing din si Major, yung si Carman eh. Bali, noon pong anong taon po na nagkaroon ng Independence Day? Ay, anong 1947 nung ibinigay yung formal na Independence Day natin, July 4 din, 1947. Pero nung ma-liberate tayo, nung nagsimula yung liberation natin nung 1945. Pwede po ba kayong magbigay ng kwento magmula nung itong concentration camp hanggang po nagkaroon ng liberation? Ay, kasi yan, nung oras na na yan eh, siyempre kanya-kanyang destinasyon na yan eh. Kanya-kanyang destinasyon na yan. Yung isang galing dyan eh, dito napunta sa may parting game pa eh. Nakalaban pa nila De Leon yan eh. Kalimutan ko na lang yung pangalan ng Amerikano na yan eh. Mackenzie. Si Mackenzie. Diyan, dito sila nagkaroon ng labanan sa may parting Bantog, Likab, Nueva Ecija. Nabihag nila si Mackenzie. Nilabas sila ng hapon doon sa Gabor, doon nila napawalan. Nakatakas si Mackenzie sa kamay ng mga hukbalahap. Ganun. So, pwede po bang sabihin ninyo yung ipaliwanag niyo kung paano in-organize ang hukbalahap, hanggang sino ang presidente nun? Sino ng mga Ay, nung panahon ng hapon na yung kasi, ang inabutan ng gera dito, si Presidente Quezon. Nung mag-declare na, bago mag-declare ang hapon ng laban sa Amerika, kasi yung patraidor yung ginawa ng hapon eh. Nauna muna sumalakay bago nag-declare ng gera eh. Nasa Amerika na noon si Quezon ang presidente, si Osmeña ang vice. Noong dumating dito ang hapon, sa pamamagitan din ng kagustuhan ng presidente, anong alam nitong matandang
siya ang naging presidente sa panahon ng Hapon eh. Laurel. O, Laurel. Sa pamamagitan din ng kagustuhan ng Juan, si Tandang Laurel ang naging presidente. Kaya nila ikinuha si Tandang Laurel dahil alam nila na si Tandang Laurel ay nananatili pa rin yung sensibilidad niya sa gobyerno ng Amerika. At noon na panahong yon, gusto ng mga Hapon na makakuha ng mga sundalong Pilipino. Sundalo nila ha. Nung bandang huli, hindi rin nakatanggi yung tinatawag na meron silang maliit ding unit na konting ganon eh. Kalimutan ko na nitong footage na ito. Pero sa madalit salita, si Tandang Laurel, ang ibinigay lang niyang full support, yung kabuhayan. Sa ayaw man niya sa gusto, dito sila talagang makukuha kabuhayan. So, sino po lahat ang mga nag-organize ng Hukbalhap? Ang principal na lalaman ko lang dyan si Kwan si Tarok, yung si Casto Alejandrino, saka yung si Jesus Laba. Yun yung principal na tatlong Kwan Si Liwanag po. Ay, si Liwanag, si Silvestre Liwanag. Sa ibang, kasi dito po sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija, ang kinikilalang pinakamataas dito ay si Jose de Leon ng Aliaga. Sa Sandatahan. So, sino po susunod na presidente na naman? Nung mamatay si Quezon, siyempre, mag-take over si Osmeña. No? Nang magkaroon tayo ng liberation, si Osmeña ang tumanggap muna nung pagiging presidente mo rito. Hanggang nung 1947, nagkaroon ng election. Nung nagkaroon ng election, ang nanalo nun si Manuel Rojas. Si Manuel Rojas ang kinikilalang pinakamataas na ranggo ng USAPID dyan sa parting Bisaya. Ang katikit niya noon, si Elpidio Quirino. So, anong taon na po nung naging si Magsaysay, si Presidente Magsaysay na po? Kung na yan, line of 5 na yan Hindi ako namamali kasi siya 1947 nung mag-take over si Rojas kasama si Quirino, hindi nakadalawang taon si Rojas namatay atake sa puso. Humalili si Elpidio Quirino. 4 na taon kasi ang term ng 4 ng presidente noon na may re-election. Sa makatwid ay 47, 48, 49, 50, 51, 52. 53, tama, 55 ng election laban ni Magsaysay kay Quirino. So, nanalo po si... Nanalo si Magsaysay. So, nung bago yun, noong 1947 na yun, na election, nanalo nga sila Rojas at saka si Quirino ang vice. Pero yung mga congressman noon naging congressman si Tarok. Saka yung si Alejandrino, dalawa sa Pampanga, isa sa Laguna, hindi ko masiguro kung anong mga pangalan nun Dito sa Nueva Ecija, dalawa rin. Si Cando at saka yung si Padilla. Kaya lang, hindi lihitimong mga may hibong hukbalahap. Question politika lang yun. Nakipag-koalisyon lang. Ganon. Noong kaigtingan ng kanilang panunungkulan, noon muling lumabas si Tarok. Noon nagkaroon ng HMB. Kaya nang sumurrender si Magsaysay, HMB na noon. Nag-HMB na si Tarok noon. Ganon. So, may bali nung sa inyo po tatanungin ko. Noon pong naging liberation na o yung peace time sa tinatawag nila. Paano na po ang servisyo nyo? Ala na, naglaylo na tayo. Naglaylo? May pinakita kayo sa akin nun na ano ba yun? Yung honorable discharge? Oo, meron. Mamaya pa pwede po may palitan para makita nyo lang. Ngayon po, nung naging honorable discharge kayo, ano na po ang sumunod sa inyo na naging yun na nga, ako
binibengga na nga nila na pumuhok-bala pa ko noon, di ang alam nila, aktibo pa rin ako sa HMB. Ganun eh. Kaya madalas binibengga ako hanggang sa nung bandang uli, hindi ako lulubayan nitong mga ito. Civilian guard na noon eh. Ha? Kung hindi ako mapatay ako, kaya umuwi na ako rito. Dito sa bayan, sa barangay natin. So, pwede po bang yung nalalaman ninyo sa tungkol sa Hokram-Hok palahap papunta sa HMB? Kasi ganito yun. Nung sa galit ni Presidente, Assemblyman kung tawagin siya noon ni Assemblyman Tarok, sa galit niya, di lumabas siya uli. Binago yung pangalan ng Hukbo ng Bayan laban sa Hapon. Kung hindi, Hukbo ng Mapagtalayang Mamayan. Ganon. So, paano na po ang gano'n? Paano po nangyari di ba sabi nila noon, pagkalam ko, ang palahap noon ay dalawang klase? Ay, kasi, yung Hukbalahap ni Banal, major din ata si Banal eh. Taga rito rin sa Pampanga yan eh. Si Banal. At saka yung Hukbalahap ni dito sa Tarlac, yung Matandang Biyo. Yun eh, isang layo nila. Oras na dumating dito ang kano eh, nagkuhan na sila sa kwan. Sumama na sila sa sandatahang lakas ng kwan, ng Amerika. Kaya lang, kung nakabukod lang sila ng kwan, ng tent, makikilala mo yung Banal Regiment ng mga panahon yon, yung kanong garan nila, mga baril nila, may borlas na pula. Ibig sabihin nun parang may konting hibo na ng komunista yon. Pero yung kay Tarok, hindi nagbago. Basta yung Hukbo ng Bayan laban sa Hapon. Ano po nangyari nung panahon na yun na itinatag o tinatag ni Luis Tarok yung HMB? Nagpatuloy na nga siya, lumabas na. Naging na siya, naging wanted na siya sa gobyerno natin sa pamamagitan ng utos na ni Quirino. Nang mayroon pagkaraan ng mga 1 taon yata, dahil kasi patuloy yung organisasyon ng PKM, yung pambansang kilusan ng mga magbubukid. Yung lahat ng mga organisasyon, yung mga magsasaka, yun yung mga nabuo sa isang matibay na pagkakaisa. Kinontinuous yun. Di naging wanted na si Tarok, iwinanted na ni Quirino. Outlaw na siya. Basta pagka nakita, lalo na kung merong armas nakita, shoot to kill na. Pagkaranon, hindi pa rin tumatahimik, pati yung PKM sinama ng iminanted. Dahil ito mga bumubuhay dito. May iwasan mo ba yun, pupunta rin sa barangay mo, hindi mo makakanin, hindi mo gagamutin. So, ano po naman na po ni Ramon, ni Presidente magsaysay, ano na po ang lagay ng Hukbalahap nung araw? Nung HMB nung araw? Naglaylo na nga dahil inutos na nga sa pamamagitan kung pa lang siya noon, yung mamamahayag pa lang siya noon, si Benigno Aquino. Siyang isinugo niya dito sa may parting Sierra Madre. Si Magsaysay ang nagsugo na hikayatin si Tarok na sumuko. At yung lahat ng layunin nila tungkol sa mga magsasaka ibibigay. Kaya noon nauna yung land tenure bill Yung mga asyendero magbuhat doon sa 50 hektarya pataas, yun ang kung yung ikaw na magsasakay ando doon sa nasasakupang yun, magkakaroon ka na ng konting pagkakataon na ariin mo yung lupang yun. Yun yung nando doon sa batas. Di siyempre, nahikayat naman si Tarok. So sa pagkaalam niyo... Pagkahikayat ni Tarok at sumuko, nakulong na nga siya. Ganon. Hanggang dumating yung si Presidente
ano na itong ating presidente Marcos. So, ano po ang dahilan bakit ang hukbalhap nung araw hanggang sa naging Independence Day, hanggang sa naging bakit ano po ang dahilan at layunin di ba naging HMB? Ano po ang talagang layunin ng HMB nung araw na sa pamumuno ni Tarok? Ito tuloy na dahil ang paniniwala na nila kay Tarok talagang papunta na sa komunista. Pero ano naman po layunin ni Tarok? Yung grupo na yun, ano talaga ang Yung talagang layunin niya, yung talagang makuha nila yung sa pasimula pa lang, noong bago dumating ang Hapon, talagang ang layunin nila magkaroon sila ng pantay na karapatan. Yung lalo na yung lahat ng magsasaka, magkaroon ng pantay na karapatan, yung isang magsasaka doon sa bukid na kanilang sinasaka. Yun yung talagang layunin. Kaya yun, oras na gano'n na nangyari, binuhay nila uli yun ngayon para maging matibay ang pagsampalataya ng mamayan sa kanya. So, nun pong sinasabi nyo na sumrender si Luis Tarok kay Benigno Aquino, ano na po ang sumunod na pangyayari nun? Wala, nakakulong na siya. Yun pong grupo, paano po ang nangyayari? Ay di, gano'n, yung kumbaga sa Kwan, yung grupo patuloy pa rin. Sino na po ang sumunod na? Si Kwan, yung si Sumulong. Si Commander Sumulong. So, paano? Siya ang nag-take over doon sa pamamahala ni Tarok. Pwede niyo po bang ikwento yung pangyayari ng si Sumulong na? Di siyempre, nung si Sumulong ang nagpatuloy doon sa Kwan, yun din doktrina ng Hukbalahap, yun din ang ikinukod niya. Hanggang sa nung bandang huli nga, nung bago dumating sa buhay ni Tarok si presidente natin, nagkaroon na nga ng yung power of struggle na kung tawagin nila. Nagkaroon ng paglalaban si Commander Dante at si Commander Sumulong. Kaya doon nagkaroon uli ng titis para magkaroon ng NPA. Ibig sabihin yung NPA diyan din nagsimulang tumubo sa parting Pampanga. Yung Hukbalahap diyan din nagsimulang tumubo sa parting Pampanga. Paano po nakuha ng yung kung sa paano nakuha ng Hukbong Palaya ang buong suporta ng mamamayan? Yun na sinabi ko kanina. Una-una, talagang malaki ang takot nila sa mga Hapon. Itong mga Hukbalahap na ito talagang nagtatanggol sa mga mamamayan laban sa Hapon. At hindi naman gumagawa ng pagmamalabis. Dahil pag gumawa ng pagmamalabis, mako-court martial din naman sila. Ang court martial nila ay doon dito sa barangay na yun Kaya nga sinabi ko sa iyo, BUDC. Yung mga ano naman po ang yung sa pag-alam niyo yung nagtagumpay na pinaglalaban ng Hukbong Mapagpalaya ng bayan. Una-una ngayon, nakita na natin ngayon yung pinatupad ni Presidente Marcos. Yun yung isa sa ipinaliwanag niya kay Presidente Marcos noon ni Tarok Kaya siya, oras na mapaliwanag niya, yun na nga, yung magkaroon ng yung Presidential Number 27, Emancipation Act. Kung hindi 27 yan, 21. Alin doon sa dalawang yun. Yung tinatawag na Emancipation Act, yung pagkakahango ng mga magsasaka sa pagmamalabis ng mga proprietaryo. Nagkaroon ng equal parts ang mga magbubukid doon sa lupang kanilang sinasaka. Kung ano yung karapatan nung may lupa, yun din yung karapatan ng nagsasaka. Hindi pwedeng tanggalin nung may lupa yung nagsasaka kung ayaw umalis ng nagsasaka. Hindi niya pwedeng ibenta kung walang pagsangayon yung nagsasaka. Sa madalit salita, pati sa pagsasakahan, kinakailangan meron silang magandang ugnayan, unity ang kailangan nila. Yun yung isang maliwanag doon. Yun ang pinakamalaki. Dahil yun hindi naman basta pang probinsyang issue lang yun, nakita natin, nalansag yung mga asyenda ng natin, yung
So sa panahon po na yun, bali panahon po ng 1960s na po yan na yan. Hindi, nung declare yung martial law ni Marcos, Oh, ay, 70. 72 nun. Mm. So nung panahon po na yun, ano na po ang naging lagay ng hukbong mapagpalaya ng bayan po? Lalo na. Dahil, Oo, lalo na. Basta yung Hukbalahap, yung hukbo ng bayan laban sa Hapon, nang dumating dito ang Amerika, inyabot ang independence, natiklop na yung kasaysayan. Nung lumabas uli si Tarok, HMB na. Kaya yung Hukbalahap, hanggang nun lang liberation. so yun po yung hukbong mapagpalaya ng bayan nung naibigay ni Marcos yung hinihingi na tungkol sa lupa, karapatan para sa lupa. Nawala po ba ang HMB na? Ala naman eh. Oh. Kaya lang nagkakamali tayo na maaaring meron pa dahil nga dito sa yung New People's Army, yung NPA. Dahil yung NPA, continuous yun hanggang ngayon. Iba kasi ang layunin na nun eh. So sa pagkatapos po ng kayo sa buhay naman ninyo, nung bumaba na po kayo o dependency skills from Hukbalahap, ano na po ang sumunod na buhay ninyo noon o naging Nung primero nga, doon pa lang din ako nagsasaka meron kasing konting kabuhayan yung lono din namin doon noon eh. Kung sila yung nilakihan namin, hindi namin maiwan ng karakaraka. Noong mga panahon yun, patindi ng patindi ang labanan ng HMB at saka ng gobyerno natin hanggang sa nagtatag sila ng mga civilian guard sa bawat barangay. Ang pagkakaalam ng mga civilian guard noon, aktibo pa rin akong sumasama sa HMB. Kaya sari-saring panggigipit ang ginagawa. Kaya nung bandang huli, naisipan kong umuwi na nga rito. Dahil dito, tahimik dito sa atin. Mga panahon yun, tahimik dito. So ano po, sino po ang kalaban ng HMB ng araw na nasa Aliang? Yung sundalo natin. Kung pa lang nun, PC? NPC. PC. NPC. Military Police Command. Pagka dumarating yung kung minsan medyo aktibo ng konti yung mga HMB, dumarating din yung mga Philippine Army, totoo ay mga mamayan. Dahil kasi yung mga Philippine Army, medyo maganda ang pakikitungo sa mga civilian eh. Hindi ko lang matandaan kung kailan na-disband ang MPC. Yung gustong magpatuloy sa pulis pumunta. Yung gustong magpatuloy sa army nagpunta. Nawala yung MPC. So, nung nandito na po kayo sa Barangay Bicos, sa Rizal Nevesia, ano na po ang naging kami dito sa... Nung dumating ako rito, 1949 1950 election. 1949 election, November ang election. Mauupo ng 1950. Kandidato si Magsaysay noon, laban kay Quirino. Medyo laylo muna rin ako noon. After nung 1951, dumating ang resulta, nanalo si Magsaysay. Medyo maganda na ang sitwasyon natin. Ang kauna-una ibinigay sa akin dito ng mga matatanda. Dahil kasi alam mo naman na yung mga magulang ko kabilang din naman doon sa medyo iginagalang dito sa ating barangay. Alam nila siguro na kung yung magulang ko medyo maganda rin naman yung layunin, yung pakikisalumuha dito sa barangay, binigyan nila, unang ibinigay sa akin dahil itong puro 4. Ito kasi, karamihan ng mga tao dito, yung mga medyo may kaya sa buhay, parating naasiwa ang malagay na leader dito. Dahil hindi siya makakatawag ng pupulungin niya yung mga tao Talaga magsasakripisyo siya na halos nagbabahay-bahay lang pinapaliwanag yung kinakailangan na konsensyon. Doon ako naging prop leader ng unang taon na yon. Pagkatapos noon, doon sa taong yon, dumating yung eleksyon.
ang eleksyon noon kung pa lang din noon, yung barangay. Ang kung tawagin noon ang namumuno, dalawa lang noon, yung Tenente del Barrio at saka yung auxiliar, yun yung vice barrio lieutenant kung tawagin, bagaman at ganon, dinadaan din sa election yan, Siyempre kung minsan umiiral dito yung partido, pagdating sa Tenente del Barrio, parating si Mr. Flor Tenorio mananalo. Pagdating sa posisyon ng auxiliar, ala ng eleksyon. Basta automatic, si Manding na lang, yun ang taguri sa akin. Si Manding ang auxiliar ni Mr. Flor, ni Mr. Tenorio. 2 taon na Tenente del Barrio ko si Tandang Floro, 2 taon na Tenente del Barrio ko rin yung kapatid niya na si Alipio Dapon. Sa makatwid ako, 4 na taon na auxiliar dito sa bayan, barangay ng Bigos. Pagkatapos noon, dumating yung eleksyon, yung first revised barrio charter, nagkaroon ng eleksyon. Ang tawag pa rin doon sa kapitan noon ay hindi pa kapitan, tinente pa rin. Ako noon ay ang barangay treasurer na elected. Noon ako unang nahalal ng formal na elected sa pagiging barangay treasurer. Pagkaraan ng 4 na taon, nahikayat ako sa bayan ng Rizal, kumandidatong konsehal. Ako nagsimulang naging konsehal noong 1948. Election 1947, nagsimula yung tungkulin namin 1948, diretso hanggang 1980. Noong 1980, nagkaroon ng eleksyon, natapos yung term namin, 86, umandar yung EDSA Revolution, ang naging presidente natin, si Cora Aquino. Lahat ng mga namumuno, mula mayor hanggang kapitan del barrio, kapitan hanggang kapitan, puro sinikwester, nabalik ako uli sa barangay bilang kapitan ng barangay. Sa loob ng 8 taon, 8 buwan. Ngayon, after yung 8 buwan na yun, dahil election year uli, doon sa nasasakupan nung October to November, yun yung election November, pinalitan ako ni Congressman Garcia. Ayaw ko kasi sumunod sa kanya. Pinalitan ako, nag-appoint sila na iba. Nang mayari eleksyon, yung appointment ko sa panahon ni Cory, yun ang kinilalang legal. Pero nakiusap sa akin si Mayor Aleta na mag-resign ako. Dahil meron siyang batang ipapalit sa akin. Yun na nga si Partelong, si paring Oka. Pagkaraan noon, noong panahon yun, 1993, 1992. Hindi, 1991. Election uli ng barangay, yung tinatawag na yung synchronized election. Pataasan ng boto. Medyo nataasan nila tayo. Pangatlo lang tayo. Naging miyembro ako ng barangay council uli. Ang kapitan noon si Mr. Marcelo de la Cruz, si Bong Nabasco ang number 1 councilor, number 2 ko. Number 3 si Danting Ariola. Pagkaraan noon, doon ng 1993, na-organize na ang senior citizens sa pamagitan ng Batas 7432. Inorganize dito sa bayan ng Rizal, 1993 ang senior citizen. Ako na ang naging pangulo rito sa barangay ng Bigos. 1994, ako na ang naging pangulo sa buong bayan ng Rizal. Noong 1998, vice president ako ng Nueva Ecija chapter hanggang ngayon. Walking record. Malas, bakit mo? Walang mga swerte, paano ako magpe-pension? Kasi sa kailan yung kasalukuyang mga pensioner at kinilala ng gobyerno natin
na veterano ng ikalawang digmaan pandaigdig eh. Kung nagpipensyon ka, di siyempre kasama ka nga ron. Wala nga po ng kanya eh. Isipin mo. Yan yung honorable discharge sa alili natin. Kinagalitan ako nung amayin ko rito. Tayo ko. Ito, squadron 4. Concept. Ito yung ito yung kinukuha nga nila kung maliling post commander ng bandita, hindi ko ka nakuha mo na. Hindi po. Dito. Honorable discharge. Honorable discharge. Teka, nga ba? Palagay ko nga yan nga. Yan. Yan nagdodo na amando natin. Drone nyo. Honorable discharge. Ito ako yung Federation ng Senior Citizen. President. So, ang aking claim, kakore. President. Federation of Pag nakuha mo yan, eri yung isang importante. Ito. Ay, marami akong mga katibayan yan. Hindi ko na pinagpapalamin eh. President ng Rizal. Pwede mo? Pero niya, no? Ay, salamat po. Hindi ko masyadong pinagpapaktibayan sa kanila. Kaya yung iba, hindi.